ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroroon upang tignan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito ay gumaling. Umalis ang mga Pariseyo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Isa na namang pagpapagaling ang muli nating narinig sa ating ebanghelyo. Naalala niyo pa nung huling nagpagaling si Jesus? Hello. Naalala niyo yung huli niyang pinagaling? Sino iyon? Ano yung sakit na naaalala niyo? Yon, yung ketong. Pinagaling niya yung ketongin. Sa pagkakataon ngayon, isa namang lalaki na may patay na kamay ang pinagaling ni Jesus. Patay ang isang kamay. Ngunit, hindi naging katanggap-tanggap ang ginawa ni Jesus para sa karamihan, lalo na sa mga Pariseyo na nag-aabang kung ano ang gagawin ni Jesus. Nagpagaling na, no? Hindi pa nagustuhan ng tao. Gumawa na ng mabuti, hindi pa ikinatuwa ng mga tao. Araw kasi ng pamamahinga noon. Kaya, ayon sa batas, bawal ang magtrabaho. Ang pagpapagaling ay isang trabaho, kung kaya't tinignan nila ang ginawa ni Jesus bilang isang paglabag sa batas, pagsuway sa batas. Ngunit, magandang pagtuunan ng pansin, bago nagpagaling si Jesus, tinanong niya ang mga tao,
Ano tanong ni Jesus? Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang tanong niya, magligtas ng buhay o pumatay? Hello. Ngunit hindi sila sumagot. Wala silang naisagot. Ito yung nakakainis na senaryo. Yung magtatanong ka tapos walang sasagot. Di ba nakakainis yon? Parang ganyan, di ba? Hello. Di ba? No? Yung pag tinatanong mo isang tao, hindi ka sinasagot, di ba? Nakakainis yun, no? Yung nagtatanong yung nanay mo, anak, turuan mo nga ako. Paano ba ito? Paano ba ako mag-send ng picture? Hindi ka sasagutin, di ba? Nakakainis yun. At ang mas nakakagalit, no? At nakakalungkot, yung hindi sila makasagot kung ano ang dapat isagot. Mabuti o gumawa ng masama? Anong naayon sa kautusan? Ang magligtas o pumatay? Mahirap bang sagutin ang tanong? Hindi ba nila alam ang sagot? Hindi ba sila sigurado sa paggawa ng mabuti at nalito pa sila sa paggawa ng masama? Yun yung kinalungkot, kinagalit ni Jesus. Tinatanong sila, pero hindi sila sumagot. Ano ba ang mahirap sa tanong? Kailan pa hindi naging sagot ang paggawa ng mabuti? Kapag kung minsan, hindi mo alam sa tao kung alam ba nila ang mabuti sa masama. Alam niyo po ba? Hello? Ayan, ganyan, di ba? Yung nalilito ka pa, alam niyo po ba ang mabuti sa masama? Dahil kung alam ang mabuti, bakit hindi yun ang ginagawa? Marami tayong ganyan, no? Alam natin ang mabuti, pero bakit hindi natin ginagawa? Alam na mabuti ang magpagaling, ngunit bakit hindi nila ginawa? Hinayaan nilang patay ang kamay noong taong yun. Alam natin na mabuti ang magpatawad, tama? Bakit pinipigilan natin? Bakit di ka makapagpatawad? Alam na masama ang magmura. Yan. Ngunit, bakit ginagawa? Dito sa sa lugar natin, marami ako naririnig na ganyan. Alam naman natin, masama ang magmura, pero bakit paulit-ulit pa na ginagawa? Alam na masama ang magnakaw, ngunit bakit tinutuloy pa din? Bakit hindi tinitigilan? Sasabihin ng iba, Father, kasi gipit kaya nagnanakaw. Bakit naman yung iba, marami ng pera, nagnanakaw pa rin? Father, hindi na pagnanakaw yon. Anong tawag doon? Corrupt. No? Di ba? Corrupt yung mind, corrupt yung isip, maling pag-iisip. Kaya ang ginagawa, mali na din. Marami tayong ganyan. Alam ang tama sa mali. Ngunit, hindi naman ginagawa. At dahil sa hindi pagsagot ng mga tao sa tanong ni Jesus, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha. Sabi ni Jesus, ang tigas ng kanilang ulo. Hindi malayong magalit o malungkot si Jesus sa tuwing hindi tayo makapamili sa masama o mabuting gawain. Sa tuwing hindi natin masagot ang dapat kung mabuti o masama, hindi maaring hindi malungkot si Jesus. Huwag nating hayaan na tayo ay matigilan o mapigilan sa paggawa ng mabuti. Dahil kahit kailan ang mabuti ay hindi dapat pinagdadalawang isipan.
ang mabuti ay hindi dapat pinagdadalawang isipan. Minsan, nangyari na ba sa inyo, yung may humihingi ng tulong, tapos hindi mo pinansin? Tapos paglampas nung humihingi ng tulong, napaisip ka, ay, sana tinulungan ko. Ay, sana binigyan ko. Naranasan nyo yon? Naranasan nyo yung pagkakataon na sana gumawa ka ng mabuti, pero pinigilan mong sarili mo. Tinigilan mong sarili mo. Maraming ganyan. Yung iiyak-iyak nung namatay ang magulang. No? Iyak-iyak, no? Sana, nakikita mo pang lahat ng ito. Sana nagkabati tayo. Ba't di kayo nagbati nung buhay pa? Ba't di mo ginawa nung kasama mo pa? Bakit? Ba't di mo dinalaw nung may sakit pa? Ngayong patay na, iiyak-iyak ka? Para saan ang pag-iyak? Para saan ang pagsisisi? Kung noon, alam mo naman kung ano ang dapat na ginawang mabuti. Ito yung tinuturo sa atin ni Jesus. Maging mulat sa mabuti at masama. At kung alam ang mabuti, gawin. Gawin na. Huwag nang pagdalawang isipan pa. Mga kapatid, sa anumang pagpipilian, ang kabutihan ay dapat laging nasa unahan. Laging una. At hindi pwedeng pagdalawang isipan dahil pagdating sa kabutihan, wala na dapat itong kalaban. Amen? Amen.